Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito na po ang panghuling yugto ng inspirational message ni Sheikh Mad sa atin, ang system of winning in life. So, heads up tayo guys dahil panghuli na ito, magandang mensahe ito guys ha. Okay, salamat. Ang sabi niya, dapat gawin natin ang lahat ng mga paraan upang makuha natin ang ating gusto. Okay, anong ating dalil? Anong dalil? Anong dalil doon? Sino ang makapagbigay sa atin ng kwento ayon sa Quran or kwento ayon sa hadith na kung saan ang character ng kwento ay tawag doon, binigyan ng Allah ng himala, mayroon siyang miracle. Pero meron pa rin siyang ginawa para makuha ang miracle na yun. Baga, kailangan talaga ng action. Huwag lang tayong umasa sa awa at saka sa kapangyarihan ng Allah, kailangan pa rin natin gumawa, merong action. Si Prophet Moses alaihissalam, di ba? Yung lumabas yung tubig, yung 12 tribes ng Israel, ano sabi sa kanya? Hit it with your stick. Meron pa rin action, hindi yung duwa siya tapos gumawa, biglang lumabas ang tubig. Si Maryam, ang ina ni Isa alaihissalam, nang siya ay manganganak na, right? No, manganganak na sa disyerto. Tapos kailangan niya ng sustenance. Anong sabi sa kanya? Ugain mo ang palmeras. So may action. Hindi yung bigla na lang bumaba hindi lang bumaba na lang yung dates sa kanya at si Isa ay kumain. No. Meron siyang action. Okay. So hindi lang sapat na umasa tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangangailangan pa rin ng ating action, ng ating katawan. Okay. So, al-mu'min al-qawi, malakas na mananampalataya. Pagkatapos nun, ihris ala ma yanfa'uk, seek that which benefit you. Ista'in billah, ginagawa mo na lahat. Ikaw ay nag-prepare ka na. Right? Sa mga estudyante, nag-aral na. Sa mga professional, nagkaroon na ng training skills. Right? Okay. Tapos ang pangalawa, sabi na, nagkaroon tayo ng goal. Ihris ala ma yanfa'uk. Alam ko na ang papatutunguhan ko. Alam ko na ang gusto ko. Ista'in billah, humingi na tayong tulong sa Allah. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala ta'jas. Ito pinakamahirap. Wala ta'jas. Do not lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi yung first three na yung mga kapatid, yun na yung pinakamadali. Subhanallah. Sa 25 years ko ng professional dito sa Doha, ang pinakamadali yung mag-aral. Ang pinakamadali yung magkaroon ng goal. Madali yung humingi ng tulong sa Allah. Anong pinakamahirap? How to sustain. Paano mo gawin yung system, yung standard, yung process, yung habits, how to sustain lahat ng ginagawa mo. No? Kaya sabi ng Prophet, wala ta'jas, do not lose heart. Mahirap. No, mahirap yung tawag doon. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Bakit? Okay, ang tanong ngayon, ano ba, sa mga hindi Muslim, Sheikh, tatanong sila, ano ba ang mas importante? Yung goal or yung system? Yung objective or yung process? Okay. Yung strategy or yung standards? Ano yung naintindihan niyo ako? Okay. Anong mas mahirap gawin? Yung system. Okay. Isang example, no? Yung 100 meter dash, di ba? Lahat ng mga lumalawak ng 100 meter dash, anong goal nila? Manalo. Lahat sila, isa lang ang goal. Right? Lahat ng runner, ng mga sprinter, isa lang ang goal. Tama, mali. May goal na sila, isa lang ang goal nila lahat. Lahat ba sila nananalo? Isa lang nananalo. At ang nanalo, yun siya yung may pinakamainam na system. Yung sa Olympics, yung 4 na taon na yan, yung ilang segundong event na yan,
4 na taon silang naghirap dyan, mga kapatid. Araw-araw silang tumatakbo ng ganun. So, yung goal to win 100-meter dash, kailangan ng 4 years, 8 years na system. Yes, nyo? System, standards, habits. So kung wala kayo nito, wala tayo nito, na consistently nagagawa natin, hindi natin maabot ang goal. O maabot man natin pero second time, third, fourth, fifth. Gets nyo? So, anong sagot sa tanong, anong mas importante, goal or system? Ang sagot ko dyan, depende. Pag wala kang goal, mas importante ang goal. Tulad ng mga Muslims ngayon, hindi nila alam yung tawhid, hindi nila alam ang ibadah. No. Pero once na nalaman mo ang goal, mas importante na ang system. Anong goal natin? Paradise. Anong system ginawa ng Islam? Anong system ng Islam para makapunta sa paradise? 5 pillars. System yan. Yung routine yan. Biro mo, meron kang routine sa isang araw. Sa 24 hours, merong sistemang binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So madali bang mangarap? Sino gustong pumasok sa paradise dito? At naman tayo, okay? Sinong gumagawa ng system? 5 times a day prayer, sunnah, saum, hajj, fasting, ilm, tahajjud, Allahu Akbar. Sino yung system? Yung mas mahirap ang system kaysa sa goal. Once nakita mo ng goal. Once makita mo ng goal, mas mahirap ang system. Kaya ang sabi, ngayon pa lang ngayon pa lang nare-realize ng mga non-Muslim to, na mas importante ang system kaysa goal. Kaya sa kanila, anong goal nila? Gusto kong pumayat. Weight loss, right? Weight loss. No. Wala naman silang system. No. Wala naman silang system. Gusto mong mag-weight loss, gusto mong lumakas ang iyong pangangatawan, hindi nila, gusto lang nila, meron silang gustong gawin, pero hindi nila nagagawa yung system. No? So, mas importante yung system. Kaya sabi ng mga iba, forget about the goal. Once you know the goal, forget it. Stick to your system. Kasi bakit? Ang goal, sino ang makapagbigay sa atin ng tagumpay? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalas. Forget about the goal. Just stick to the system. Just stick to the system kung anong binigay ng pagdating sa din, sa ating reliyon, ng Islam, pero pagdating naman sa ating dunya, kung ano man ang system na ginawa natin. Right? Parang may isa pa rin yung slides. May goal na, tapos may system. Okay na. Pero hindi mo na-execute ang system. Kaya nga stick to the system. Stick to the system. Yeah. Part of the system is sticking to it. So yun, execution yun. Kaya nga, ang opening ko kanina, yung system in winning in life, you don't rise to the level of your goals. Hindi yan sa pataasan ng minimithi. You fall down to the level of your system, to the level of your standards. Anong ginagawa mo sa pang-araw-araw, yun ang magiging dahilan kung paano ka umangat o hindi. Yes? Okay. So, kung pataasan na ng goal, sino itong gusto maging millionaire? Sino gusto maging billionaire? No, chef. Sino gusto maging presidente? Sino gusto maging businessman? Lahat. Ang dami nating goals eh. So kung ang success ay nami-measure sa pataasan ng goal, lahat tayo dapat mataas na. Lahat tayo milyonaryo na. Lahat tayo ay nakamit na natin ang gusto natin. No, it's not the goal. It's the system. Kung ano ang ating sinet up na standards. Ibig sabihin standard, yung routine natin, 24 hours, ano ang ating ginagawa sa loob ng isang araw upang makuha natin yung goal na yun. So, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'ifa fi kullin khair. Ihris ala ma strong believer, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefits you. Wasta'in billah. Seek the help of Allah. Wala ta'jas. Do not lose hope. Do not be discouraged. Be consistent sa system na ginawa mo. Ta'jas. Ito yung sinabi ng Prophet Muhammad. Wala ta'jas. Do not lose hope. Paano nawawalan ng hope, ng drive ng tao? Pag hindi sila pag yung ang focus nila na sa goal, hindi na sa system. Very important yung mga kapatid. How does one lose hope?
Kasi iniisip nila yung goal. No, Allah will give us. Allah either give us or not give us our goal. But stick to the system. No, stick to your system. Wala ta'ajaz. So, ano pang part na hadith? Okay, nagawa mo na lahat ng iyon. No, ilang buwan ka na gumagawa ng system. Ilang buwan ka nang naghihirap, ilang buwan ka nang nag-routine. Pero hindi mo pa rin nakuha ang iyong minimikit. Sabi na natin, ikaw nagnegosyo na lugi ka. Ikaw ang nag-aral, hindi ka nakatapos. Ikaw na nagtrabaho at maging masipag, hindi ka na-promote. Ikaw na naghanap ng trabaho, hindi ka nakahanap ng trabaho. Anong sabihin natin? Lahat ginawa mo na. Okay, what's next? Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi niya? Oh yes, ang sabi niya is, wala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Huwag mong sabihin na sana ito ang kapag ginawa ko ito sana ang nangyari. No. Isang part to ng akida natin, ng isang Muslim, hindi nagsasabi na kung. No, pag may nangyari sa nakaraan, we don't say kung ginawa ko sana iyon, ito ang nangyari. No, we are not sure. No, hindi natin. Don't say kung. Don't say if. No. Say, anong sabihin natin? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ito ay ang tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano man ang kanyang tinakda, kanya itong sinasagawa. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Yan ang beauty ng Islam. Ang beauty ng Islam is meron tayong tauhid. Lahat ay binabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo nadidepress. Magiging malungkot tayo, pero it doesn't last long. Tayo ay nagiging tawag doon, minsan na-upset tayo. Right? Nawawalan tayo ng konting drive, pero it doesn't stay long. Meron tayong hangganan. Kasi nga, kung may musiba, may nangyari sa atin, ating tinatanggap ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ko kanina, ang qadar ay ginagamit sa pagtanggap sa nakaraan, pero huwag natin gawin ito na magplano sa hinaharap. Don't use qadar. Don't use qadar na wag mong sabihin na ganito na ako ngayon kaya hindi na ako mangarap. No, ang Muslim hindi. Ang Muslim nangangarap siya. Ang Muslim nag-isip siya ng makakabuti sa kanya. At then inshallah dapat tayo magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon tayo ng positive mindset sa kanya. We should strive for success at alamin natin na ang kanyang plano ay mas mabuti sa ating plano. Siguro yun mga kapatid, inshallah, sana magiging sistema ng buhay natin yun. Bidnillahi ta'ala, subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Inshallah.